Ayun, so good evening sa inyo guys. So medyo late yung ating video. So maganda yung galaw po ng ating PSCI market. So nag-gain po tayo ng 1.05% at bumalik tayo dito sa bandang taas ulit, 6,344.63. Pero nung una, gustong bumagsak at mag-correct ng PSCI pero yun nga, medyo marami pa rin tayong net foreign buying ngayong araw na to. So kaya patuloy po na umakyat yung ating index. So ito po yung mga pinag-usapan for the day. Si ASN, MRC, Nickel, PXP, Jollibee, BDO, Now, Merimart at ang ating PSCI Index. So as usual guys, please read po yung ating disclaimer. So mahalaga po to kung lagi kayong nanonood dito sa ating videos. And then kung bago ka pa lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, please don't forget to subscribe po. At maraming salamat sa regular nyong pagsubaybay kahit medyo late na yung mga uploads natin kasi yun nga, working po kasi tayo and then yung vacant time natin, yun po yung ginagamit natin sa ating mga vlog naman. So kung gusto nyo malaman yung mga daily uploads, so nandito sa bandang baba, so nakahilera na po yan. Ganun din naman yung mga reviews natin per company, yung ating mga sample trading sa ating market kung saan meron tayong mga lessons na nakukuha sa kanya, and then yung mga indicators nandito din. Ganun din po yung mga kailangan natin, which is yung tinatawag na risk management, kasi minsan hindi gumagalaw yung market based sa expectation naman natin. And then kung gusto mo lang, follow mo ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account. So nagpo-post din ako dito ng mga relevant na information, all related naman po sa ating stock market. Kasama na rin yung ating page, Palabi Trader na Facebook page. And then sa mga news, so subaybayan nyo po yung ating Palabi Trader na Twitter account naman kasi nagre-retweet nga po tayo ng mga news galing naman sa ating mga reliable sources naman. So kasasagap lang natin, medyo maganda tong balita na to. So LTFRB to open more routes for traditional PUGs, so yung ating mga jeep, UB Express, ayan, so very good news po yan. So mukhang reopening na talaga ng ating economy. And then another good news, sa National Capital Region, yung ating cases, so less than 1,000 daw for the 9th straight day naman. Ayan, so maganda po yan. And then sa mga gustong sumali po dito sa ating kaka-create lang na Patreon account, dun sa mga gusto pong mag-support dito sa ating channel or gusto nyo matuto with regards sa trading or investing, so explore mo po yung ating Patreon channel naman. Ayan, so malapit nang mapuno yung ating mga levels dito sa bandang baba, so bisitahin nyo na lang po at tignan nyo po kung anong meron naman dito. So tingnan natin yung ating PSE index. So patuloy po na umakyat at pang-apat na araw na po na patuloy na umakyat yung ating index kasi nga po maganda po yung ating foreign buying. So ngayong araw na to, 214.2 million pesos naman yung pumasok dito sa ating PSCI index. And then makita mo, for the last 2 days, nag-umpisa na po mag-accumulate yung ating mga foreigners. So mukhang naaamoy na rin nila yung pagbubukas po ng economy ng ating index. So ilalagay ko yung support natin. Yung pinakamalapit sa kanya is dito pa rin naman sa 6,181. And then bukas, tignan natin kung mabasag yung 6,377 naman kasi malapit na tayo. Or kung sakaling basagin niya is baka mag-retest tayo dito sa 6,486 level naman. Pero masyadong optimistic na siguro to kasi nasa overbought signal na po yung ating index. So nakita niyo naman nung huli at RSI 75 or 76, nag-correct na po yung ating index dito naman sa area na to. So mukhang ginagaya niya yung nangyari dito sa area na to nung marami na pong foreign buyers naman. So hindi pa masyadong extended So as compared dati, meron tayong malalaking candles dito. Medyo malilate po yung ating mga candles naman. So dahan-dahan yung pagpasok po ng ating mga foreigners. Pero tingin natin, patuloy po silang papasok, although Friday bukas, no? So tingnan natin, pero in the coming few days, kung sakali mang magkaroon po tayo ng pullback bukas is, tingin natin magpapatuloy po yung pag-akyat ng ating index. Pabalik naman doon sa mga levels na siguro below 7 pa rin naman. Pero malaki na po kasi yung dinagdag dito sa ating mga stocks, yung mga prices nila is mabilis na nagtaasan na po sa ngayon. So yung iba, humahabol pa naman sa kanya. Okay po, so maganda yung ating indicators. So watch out lang kasi nasa overbought signal, and then yung ating MACD nag-umpisa na pong bumukas. So indication na may optimism na po dito naman sa ating market. So bakit kaya ganun ng patuloy? So yun yung binasa natin kanina sa ating Twitter information. So yung LTFRB, galing po to kay Manila Bulletin,
to open more routes for traditional PUJ's UB Express this weekend naman. So very very good news po yan at mukhang bubuksan na talaga po yung ating economy. So lahat ng related sa pagbubukas ng mga vehicles, siguro mga oil, yung ating mga tollways, and then yung mga trabaho kung saan magpapasukan yung ating mga workers naman. So medyo magantay-antay tayo sa kanila kasi mukhang sila yung papasukin naman. And then meron tayong isang news na nilabas dito sa ating Facebook account kanina umaga. Yung mga hotels naman is sabi dito, all hotels can operate 100% naman So, i-click nyo lang tong link na to, galing kay Philstar. So, medyo nagluloko kanina si Philstar. Hindi ko mabuksan yung kanyang website naman. Okay po? So, and then, isa pang very, very good news na nakita natin is yung COVID cases po. 1,468 October 21. So, very good po yan Kasi yung pinaka-low natin nung 1,362 around September 7. So, 1,4 na ngayon. So, talagang subside yung cases po ng COVID-19. So, hopefully, masustain po yan ng ating government at yung ginagawa natin na GCQ. So, malaking tulong po yan. At pag mababa yan, babalik po yung confidence ng mga investors naman. So, pagdating dito sa US market, mukhang nagko-correct pa rin sila kasi yung usapan sa stimulus package naman nila is hindi pa rin tapos. So, yun pa rin pinag-usapan. So, makita mo dito, nag-correct yung kanilang market kahapon. Yung bandang European is medyo nagko-correct na rin ngayon. So, papunta sa green. Pero pag titignan mo yung ASEAN market natin, halos lahat po is nasa red. So, meron mga meron mga berde, pero hindi naman ganun kalalaki. So, 0.01, 0.3, 0.4, 0.1, pero the rest is negative sila. So, very good news na po itong nangyayari dito sa ating market kasi nag-green na naman tayo 1.05% naman. So, binobomba po yung ating mga blue chips naman. Okay po? So, punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin natin si dito. So, wala pa rin masyadong catalyst itong si dito, no? So, may mga nakita tayong pinopost pa isa-isa, pero mukhang nakita na natin yun ng mga nakaraan naman. So, mag-base na lang muna tayo sa technical ni dito. So, kahit pa paano, maganda naman yung galaw niya kanina, di ba? Kasi nga, yung ating stock, si dito CME, is nag-gain naman siya ng 2.10% naman at nag-close sa 6.33 pesos naman. So, ganun pa rin kung ano yung pinag-usapan natin sa kanya nung huli. Fibonacci tayo para malaman yung mga levels niya. So, sideways, pa-okay naman yung direction niya Makita mo parang pataas siya, di ba? Kasi kung sisilipin mo na maigi, yung prices is nag-stay naman sa above ng ating MA9, which is very good yan, di ba? So, yun yung mga gusto natin pag yung mga prices is nasa above ng ating mga moving average. Pero yun nga, hindi naman siya masyadong umakyat. So, nasa consolidation area pa rin itong C dito. So, pwedeng ilagay yung sa 0.382 Fibonacci yung support and then yung nung huli nilalagay natin sa 6.56. Itaas natin ng konti kasi parang pataas ng konti po yung direction ng ating stocks naman. Ayan. So, magandang bantayan itong C dito natin. So, hopefully, lumabas na yung pinakaantay natin na news sa kanya. Hanggang sa ngayon is wala pa rin. Yung ating 1,300 towers naman sa kanya. Ayan. So, yun po kasi yung inabangan ng karamihan. Baka madismaya yung iba pag hindi po natuloy kasi ilang news yung naglabas nung huli. Ang sabi by October or at the end of October or around October, 1,300 towers na po sila. So, maganda pa rin naman yung indicators above RSI 64. So, kulang lang ng konti sa volume itong si dito natin. So, yung iba siguro nag-accumulate pa lang. So, hindi rin maganda yung ating MACD kasi yung blue line is nasa ilalim naman ng ating red line. So, kulang lang konting catalyst itong si dito. And then, anyway, nagsusupport naman yung price above 6 pesos levels naman. Ayan. So, yun lang po muna. Nakita natin sa kanya. And then, congratulations po sa ating mga ACN holders. Parang gusto pang umakyat ulit nitong si ACN natin. So, may bago ulit siyang 52 weeks high at around 3.78. So, nag-close tayo ng 3.74. So, wala na kasing resistance dito sa bandang taas. Kaya patuloy po na umakyat yung price ni ACN. So, parang naka-breakout pa nga siya dito sa pwede nating i-drawing sa kanya na trading channel naman. So, hopefully, maka-break siya for another run. So, ito na yung third base na natin sa kanya, no? At gusto pang umakyat po base sa galawan po ng ating mga charts. Pero watch out lang ng konti pala, no? Kasi yung ating RSI is 80 na.
So, baka ito na yung pinaka-peak ni ACE naman natin. Kailangan niya kasi mag-correct muna para yung iba makasakay and then patuloy na umakyat po yung ating prices. So, ang ganda ng ating mga indicators. Maganda po yung ating RSI. Maganda yung galaw ng ating MACD. Nakabuka po siya. And then, patuloy po na meron tayong net foreign buying naman sa kanya. So, sa ngayon, nasa 27.8 million yung ating net foreign buying kay ACN. So, congrats po ha. So, malaki yung chance na patuloy na umakyat pa rin po yung prices based lang sa ating action naman ng mga prices, volumes, at saka yung mga indicators po natin. Okay po, next si MRC. So, nag-pause ng konti si MRC, tinatry niyang mag-break. So, sinusukat-sukat na natin to kanina doon sa kanyang mga Fibonacci levels naman. So, yung support niya, ganun pa rin naman, nandito pa rin sa around 0.382 and then resistance. So, medyo malakas yata yung 0.38 approximately, hindi niya kayang basagin. So, medyo kulang kasi sa volume itong si MRC. Pero nonetheless, hindi naman bumagsak yung price, no? So, sana masustain yung pag-glide ng ating RSI and then wag mag-close down po yung ating MACD. So, medyo mataas pa naman yung blue line dito sa ilalim po ng ating red line. Ayan. So, ganyan lang muna yung nakita natin sa kanya, guys, kasi nakailang beses siyang try. Bumalik dito sa above ng 0.236 Fibonacci pero hindi naman niya kinakaya. Anyway, nagsusupport naman yung price, so hopefully hanggang dyan lang muna hanggang sa makareceive ulit ng bagong catalyst itong si MRC Allied po natin. Okay po, next natin si Nickel. So nag-upsurge sa closing itong si Nickel. So tingin natin magko-correct bukas itong si Nickel kasi pag tumingin ka sa 5-minute chart, although malakas yung net foreign buy nitong si Nickel, silipin natin mamaya. So, mukhang hindi na pinakawalan yung mga traders natin kasi binatak po yung price. Umakyat siya ng more than 3% sa closing. So, anyway, although tingin natin is babalik yung price dun sa bago siya magkaroon ng breakout dito sa area na to. So, ang maganda makita sa kanya is magkaroon ng retest sa 3.8. Mag-hold yan. So, expectation is tutuloy yung ating price action kasi yan naman yung pinapakita niya. Ang ganda ng galaw nitong si Nickel natin. So, yung iba kayang mining, ganito rin kaya yung galaw. So, tingnan natin kung susundan ni Nickel yung ating trading channel. So, kung yan yung tingin natin is next na pupuntahan niya for the coming few days. So, although expectation bukas, magko-correct yan guys kasi medyo exaggerated yung price. So, baka i-try niya around 4.1 na level naman for the coming few days itong si Nickel natin. So watch out lang kasi nasa overbought signal. Pero lahat po ng indicators talagang ganda nitong si Nickel. So maganda yung MACD, maganda yung RSI, and then meron siyang net foreign buying naman. So tingnan natin sa kanya net foreign buying. Ganda ng galaw niya So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya. So, kita mo dito, dire-diretso po yung ating net foreign buying sa kanya. So, ilang days na kaya to na dire-diretso. So, more than 2 weeks na po na may accumulation. So, congrats kasi nag-consolidate din siya Medyo matagal din yung consolidation niya. So, talagang tsatsagain mo itong mga stocks natin na although uptrend, minsan nagko-consolidate. So, umabot siya ng 9 bars. So, halos 2 weeks ng trading na nag-sideways po itong si Nickel. Pero worth it naman yung pag-aantay ng mga kasama natin kasi maganda po yung breakout naman niya. So, although tingin nga natin, magko-correct siya ng konti bukas. So, kung may ganyang volume pa rin, so no way but to go up po yung price kay Nickel naman. So, meron tayong nabasang news kanina, hindi ko na mabuksan ulit. Galing kay Philstar din yata. So, malaking tulong daw kasi yung mataas na prices dito sa ating mga mining company. So, yung nickel products kasi, di ba, in demand doon sa mga batteries. So, tumataas yung kanilang mga prices sa global market naman. Kaya siguro, in-anticipate nila, sumabay din itong si nickel natin. Kaya, pinasok na po ng ibang mga investors naman natin. Okay po. So, next natin si PXP. So, gumalaw si PXP So, trinay niyang bumalik sa 11.6. Pero medyo mahina siya. So, ganito na lang muna yung gagawin natin sa kanya. So, lalagay ko pa rin as resistance yung previous natin na ceiling area at around 11.7 siguro. And then, support level natin is 9.91 naman. So, pwede yata mag-coincide to sa ating Fibonacci levels naman. Ayan. So, medyo sakto, di ba? 0.236 saka yung pinaka-peak area naman natin sa kanya. So, magko-correct siguro itong si PXP kasi meron siya net foreign selling na negative 1.34 million. Pero malaki yung volume. Okay yung volume niya Pero yung RSI, mukhang pabagsak naman yung kanyang direction. So, kung sakali mag-correct itong CPXP, hopefully,
hanggang dito lang sa RSI 70 and then saka siya ulit mag-bounce para sa next wave naman. So hindi pa rin naman kasi nawawala yung news sa kanya eh. So meron sa news dito si Inquirer.net, sabi na China fairly positive to PH lifting of oil exploration ban in West Philippine Sea. Ayan. So medyo halos pares din to doon sa ibang news natin nang magkaroon ng konting agreement po, memorandum of understanding yung China government sa Philippine government sa exploration po doon sa ating West Philippine Sea naman. So yun pa rin yung nagki-carry over dito naman sa ating mga oil exploration companies, which is sabi nga natin ang major beneficiary is itong si PXP, si Felix Mining kasi siya yung may hawak sa kanya, si APX Mining, si Atok Big Wedge. So, yun yung mga babantayan natin. Pag may news ulit kasi sa kanila, sila ulit yung mag-spike. Pero sa ngayon, parang consolidation mode muna. Yung nakita natin sa kanya kasi nag-loss po siya ng negative 4.35% naman. Okay po. So, next, Jollibee. So, congrats sa mga Jollibee holders. Talagang tinatry mabasag ulit ni Jollibee. Kasi yung next resistance niya, ito na yung pinaka-peak niya eh. Bago magkaroon ng gap area dito at around 180 pesos yung usapan ba natin kahapon sa kanya. So parang yan na yung isa sa resistance niya sa ngayon, 180. Pero tignan mo yung base niya kasi nung formation ng price, pakyat pa rin yung kanyang direction. So meron kasing foreigners, pag tumingin ka sa net foreign buying nitong si Jollibee, ang lakas ng net foreign buying, makita mo dito. So sunod-sunod, kulay green at minsan nasa triple digit na million pesos yung pumasok na pera dito kay Jollibee. So, kaya na-sustain po yung kanyang pagtaas. So, ang ganda ng accumulation niya eh. So, hindi tayo magtataka kung sakaling basagin niya yung 180 until next week naman. So, Friday kasi bukas baka magpahinga muna itong si Jollibee. At yung RSI natin is flat at RSI 84 naman. Ayan. So, watch out lang kung sumasabay ka sa kanya kasi normally nagko-correct po yung ating prices pag lumalampas ng more than RSI 80 naman. Ayan. So, congrats po sa inyo. May catalyst kasi kaya medyo umarangkada pa rin itong si Jollibee. Yung ating support, nakalimutan ko. So, hanapin natin dito sa bandang kaliwa. So, pwede mo siguro support yung bago magkaroon ng gap up area naman sa around 163. Ayan. So, ganyan pa rin naman yung nakita natin sa kanya. So, meron siyang uptrend direction. Hopefully, hindi niya mabasag. Kung hindi, magkakaroon siya ng konting sideways dito and then saka ulit aakyat itong si Jollibee. So, tingin natin, based sa mga volume na pumapasok, mukhang may future pa dito kay Jollibee po natin. Okay po. So, next, si BDO. Isa din sa mga pinapasok ng investors. Kasi yung ating net foreign buying is malaki. 212.72 million. So, makita mo din, ang laki ng volume. So, normally guys, trading, di ba, yung nagpapabago ng direction, di ba, nag-sideways yan ng matagal, is yung malalaking volume na nag-accumulate sa kanya. Ayan. So, sila yung nagpupush po. Pag hindi sila umalis, hindi babagsak po yung presyo naman natin sa kanya. So, ilalagay ko na yung support dito sa may gap. Baka Friday, di ba? Mag-retest sa gap bukas si BDO at 93.85. And then, yung resistance is ilalagay ko ng mas mataas na ng konti. Around 100 ba yung usapan natin sa kanya kahapon. So, ganyan yung nakita natin sa kanya. So, in the future, akit pa itong si BDO basta tuloy-tuloy po yung nababasa natin na reopening ng ating economy. Kaya nga po, kung meron kayong mga blue chips yan, so konting higpit ng hawak, baka matukso tayo sa mga 5% na gain. Nakita nyo naman, pa-open po yung economy. So, take advantage of this time kung meron po kayong mga hawak na blue chips or nagbabalak kayo pumasok sa market kasi sila po yung papasukin ng ating mga investors. Once meron ng pondo na volume sa ilalim, hindi na po masyadong babagsak yung ating mga prices naman. Okay po, so maganda yung ating RSI. Pakyat po siya. And then, ganun din yung ating MACD sa kanya. So, anyway, good vibes tayo para sa stock natin na si Banco de Oro. So, simulan ng ating mga finance sector naman. Congrats po dun sa mga naipit ng matagal at mukhang buhay na yung ating banking sector. Next pa natin si Now. So, kung sisilipin nyo na maigi, yung mga huling usapan natin, merong breakdown ng price itong si Now and then nagtatry siyang bumalik doon sa previous area natin kung saan yung prices is above naman ng ating MA 100. So hopefully, makabalik siya ulit at habang nag-aantay po siya ng catalyst is magkaroon lang siya ng isang sideways na
trading channel naman. Yan po yung tingin natin sa kanya kasi po nag-aantay siya ng konting catalyst. Yung LBI niya, yung listing by introduction ng kanyang Now Telecom is medyo wala pa rin sa ngayon. So yun po yung inaantay naman natin sa kanya. Okay po, so medyo may warning sa inyo yung ating MACD and then meron tayong konting nakitang divergence. Hopefully, hindi na masyadong bumagsak yung ating RSI level naman sa kanya. Mag-bounce lang at around RSI 58 level naman. Ayan. So, kung dito ka lang titingin sa ating trading channel, so may pagka-sideways po itong si Now natin. And hopefully, maging bullish tayo sa kanya pag bumalik ulit yung price sa above ng MA9 naman natin. Anyway, good yung nangyari sa kanya. Nag-gain po siya ng 3.13% naman. And then lastly, si Merrimart. So, tinatry ni Merrimart umalis sa kanyang kulungan. So, kinukulong kasi itong si Merrimart sa around below 3.25 eh. So, anyway, good naman yung candles natin. Nag-bounce dito sa ating MA20. And then, yung ginuguhit natin sa kanya na base formation is parang meron siyang accumulation area naman. So, meron siyang opening ulit, guys. Baka maging catalyst sa kasi nakita mo yung RSI medyo nag-rebound, no? And then yung MACD is medyo bumubukas-bukas naman. Kasi October 24, magbubukas ulit ng stores po itong si Merrimart. So hopefully bumalik siya ulit sa labas ng ating trading box naman. So dati nagdodrawing ako sa kanya ng box nung tinitignan ko. So bumalik siya kasi dito sa loob eh. Meron na siyang box dito sa baba nung nakaraan pero hindi niya kinaya. Nag-profit taking and then lumipat sa mga blue chips yung mga holders. Pero ngayon, tinatry nang pabalikin po yung kanyang prices. Ayan. So, nag-recover naman siya 2.22%. Ayan. So, congrats po at hindi man masyadong bumagsak yung prices naman natin sa kanya. Okay po. So, balik tayo sa ating PSCI. So, makita mo naman. So, super optimistic po yung ating mga traders. Ang daming bagong news na lumalabas. So, baka masustain pa ni PSCI. Hopefully, hanggang bukas po yung ating galaw kasi Friday baka mangyari naman magkaroon tayo ng Dow G, di ba? Pataasin and then ibagsak kasi nga Friday maraming pa profit taking day so lalaki na ng gains ng iba dyan and then saka naman papasok at sasalo yung ating mga foreign buyers naman. Okay po, so yun lang yung review natin for today. So as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako sa aking Facebook account, sa ating Facebook page na Palabi Trader and then dito sa ating Twitter account. At kung interested kang matuto about trading, so nag-guide po tayo dito sa ating Palabi Trader na Patreon account. So i-check mo na lang po kung anong meron dito sa ating Patreon account naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Happy Friday trading po bukas.